So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na itong si PBBM po ngayon ay nasa Australia ulit. Okay. So, ito nakita ko to kanina no, sa GMA News. Actually, mga kababayan, medyo naiinis talaga ako pag nakakakita ako ng mga yung emoji na tawa sa mga post po ng mainstream media. Kasi kasi mga ka-Streetwise, tinatawanan nila or hindi sila nag-agree kapag si PBBM po lumalabas po ng bansa. Ang punto kasi dito mga kababayan, in-invite yung presidente. In-invite yung presidente, alangan namang hindi pumunta. Hindi nga, di ba? Mga bobo eh. Kinukumpara nila si Digong. Okay. Well, nung mga unang taon ni Digong tsaka ni PBBM, mas marami pa rin po talaga na paglabas ng bansa si Digong kumpara kay PBBM. Pero eventually ngayon sa mga susunod na taon mukhang mas maunahan pa to ni PBBM kasi ang daming invitation. So kasi mga kababayan, ang pinaka reason lang diyan para sa akin, sino ba naman magi-invite sa isang presidente na katulad ni Digong na pag in-invite mo sa ibang bansa magmumura lang? Oh, 'di ba? At ang pangit po talaga ng imahe ng Pilipinas sa buong mundo nung si Digong yung presidente. So, sino pa magi-invite dyan? Oh. So, ngayon mga kababayan, regarding nga po dyan sa pagpunta nga po ni PBBM, dyan po sa Australia, meron po isang interview dito sa ABC. There is one series of questions. Yan. So, dito mga kababayan, napansin ko talaga dito na merong karga yung tanong po ng nag-interview. Hindi ko alam kung sinong nag-interview na to eh. Hindi ko kilala. Hindi ko na-research kung sino siya, no? Pero mukhang sobrang liberal masyado no yung mga tanong. At yung narrative po na tinatanong sa kanya is tungkol po sa mga aligasyon laban po sa ating presidente Bongbong Marcos. At meron po pagkakataon kasi dito mga kababayan na sa paulit-ulit po na tanong tungkol po sa kaso at sa issue po ng plunder, ill-gotten wealth o pagnanakaw ng pamilya Marcos, tinanong na naman ito kay PBBM dyan po sa Australia. At dito po sa pagkakataon na to, natawa yung presidente natin. Natawa yung presidente natin sa tanong. At medyo na-offend ata yung nag-interview at ang sabi, anong nakakatawa doon? Hindi kasi mga kababayan, yung issue po na to regarding po sa ill-gotten wealth, nasagot na po natin yan. Nasagot na po natin yan. At 3 dekada na po natin napag-uusapan yan. 3 dekada na. O, kaya sabi ko nga sa inyo, hindi magugustuhan ni Inaro to, di ba? So ito. Oh, panoorin natin itong interview nga po ni PBBM at doon tayo sa part na tumawa yung presidente. Sige, panoorin natin to. There is one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? I'm asking a question about the plundering of large sums of money from the Filipino people. I'm saying that maintains, that idea maintains, because it. I take exception to many of the assertions that have been made, and I think we have since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, the estate, etc. And up to now, we have found the assertions that were made. We have shown to be untrue. Quite a lot of money. I think 5 billion was already recovered. I guess the question is just this: Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? Again, we have signed. This family has signed a quitclaim. Signed many quitclaims. Any money that you find is yours. And finish. And we everything was taken from us. We went to we were taken to Hawaii. Everything Everything was taken from us. We had nothing left. Not the view of the Presidential Commission. I'm sorry? Not the view of the Presidential Commission. This is my final question on this topic. Which Presidential Commission? In the Philippines. Their view is there's a large amount of money outstanding. I think that having seen the facts, as they have been slowly revealed, have been further true investigation, not propaganda,
but actual true investigation, like court cases and investigations by all kinds of NGOs, different agencies. Since that has changed, and people can see that it was propaganda. O yan, no? Sabi ko sa inyo, matitrigger si Inaro eh. So ito mga kababayan, okay. Itong issue po ng plunder, di ba, na hindi po talaga mabura-bura sa mga dilawan na katulad po sa ibang bansa na mga liberal at katulad din po ni Kuya Inaro. So ito mga kababayan, no? So pag-usapan ngayon natin to. So una sa lahat, di ba, merong binabanggit dito si PBBM na kinuha sa kanila yung nung napunta sila sa Hawaii. So ayan ang unang binabanggit. Pangalawa, yung PCGG na ito yung punto dito mga kababayan eh. Sa 900 po na kaso na sinampa sa pamilya Marcos, wala pa pong napapatunayan with final execution, with final executory sa judicial system natin na meron pong guilty verdict. Baka sasabihin nyo na naman yung 2018 sa Sandigan Bayan, nasa Supreme Court yan, di pa tapos. So isipin nyo lang kasi mga ka-streetwise, sa loob ng 30 years, kung meron talagang ninakaw yung mga yan, at kung meron na pakulong, maniniwala talaga ako dyan. So hindi na po kasi problema natin at hindi na po problema ng pamilya Marcos kung tatanga-tanga po yung prosecution na umaharap po ng kaso at nagsasampa po ng kaso laban sa mga Marcos. At regarding po dyan, no, meron kasi ako dito eh. So sagutin na natin to, no, para mas maganda, no. So kasi mga kababayan, no, yung binabanggit po ni PBBM na kinuha sa kanila lahat, 'di ba? Kinuha sa kanila yung 'di ba, meron siyang binanggit yung pumunta sila sa Hawaii and then kinuha sa kanila at binigay din daw po nila. So actually, meron pong decision diyan, ito Traders Royal Bank. Ito civil case number 0181. Ayan. So mga kababayan kasi itong mga content na to, na-content na po natin to nung eleksyon. 'Di ba? At ako naniwala ako doon na naging successful po yung mga vloggers na ipaliwanag tong mga kaso na to kasi 'di ba, naka-impluwensya po sa mga tao. So ngayon ito para makuha po natin to, no. Actually kasi itong content na to, itong civil case number 0181, ang mahaba masyado to. So hindi ko na kanina kasi kung gagawin ko ng content, medyo matatagalan ako dito. So meron po kasi akong video dito from TikTok na in-explain ko nga po ito. Yun nga lang, binura ng TikTok. Pero yun na lang, buti na nga lang po is nakuha po natin sa YouTube kasi na-re-upload ko. So panoorin na lang po natin yung sarili ko. No, na-explain po natin ito regarding nga po sa regarding dito sa sinasabi po ni PBBM na kinuwanan sila lahat ba? Parang kinuha sa kanila. Okay, sige na para ma-explain nga po natin kasi medyo nakalimutan ko na to, medyo matagal na kasi. Sige, panoorin na lang natin to. So mga kababayan, nakikita po natin yan sa mismong website ng Sandigan Bayan. So hanapin nyo lang po civil case number 0181, Republic of the Philippines versus Traders Royal Bank. So i-download nyo po at basahin nyo po iyan. Pero para hindi na po kayo maghanap, ipapaliwanag ko na lang po. Tingnan nyo po, number 6, causes of action. February 1986, after the People Power Revolution, the Marcos family bringing crates of boxes, suitcase, containing jewelries and bank deposits. So basahin niyo po sa dulo. Such properties constituting ill-gotten wealth claimed by the new Philippine government. So sino ang nagsabi na ill-gotten wealth ang mga dala ng mga Marcoses papuntang Hawaii? Ang Philippine government at hindi po husgado. So ibig sabihin po, walang trial po sa korte na nagsabi na ill-gotten wealth ang mga dala ng pamilya Marcos papuntang Hawaii, kundi ang gobyerno lang ni Cory Aquino. Dahil po na nasa kapangyarihan po si Cory Aquino noong mga panahon na yon, ay kinumpiska po ito ng gobyerno nang wala pong trial na nangyari. So talon po tayo, 1989, namatay si Ferdinand Marcos sa Honolulu, Hawaii. Dito na sinubukan ni Imelda Marcos na bumalik ng Pilipinas para linisin ang pangalan niya sa mga Pilipino. Dahil po sa sobrang haba po ng proseso, umabot po ng 2 taon bago po nakabalik si Imelda Marcos sa Pilipinas. So talon po tayo, 1991. Nakipagkasunduan ang gobyerno ni Cory Aquino at Imelda Marcos na pwedeng bumalik si Imelda Marcos sa Pilipinas. Pero isa sa kondisyon, hindi na hahabulin ni Imelda Marcos ang mga nakumpiskang ari-arian sa Hawaii noong 1986. Pumayag si Imelda Marcos sa kasunduang ito dahil sa gusto nga talaga ni Ma'am Imelda Marcos na linisin ang kanyang pangalan. At nakikita niyo po yan, doon din mismo
sa website ng Sandigan Bayan. Ito po yan, basahin nyo na lang po. Sa loob po ng 35 years, walang korte po ang nagsasabi na ninakaw ang mga ari-arian na dala ng mga Marcoses sa Hawaii. Kaya ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit palpak yung sinasabi ninyo na kung may nakuha ang gobyerno, ibig sabihin may nanakaw. Kayat pa ako nito, no? Hindi, kanina kasi, no? Hindi, kasi kaya ko lang pinanood sa inyo yan. Kasi babasahin ko na naman siya ulit. Sabi ko, ilang page to babasahin ko na naman, abutin na naman ako ng gabi nito. Kaya sabi ko, at least may nakuha kong video na na-explain ko nga po yung regarding po dyan sa sinasabi nga po ni BBM na nung pagpunta nila ng Hawaii, kinuha sa kanila yung mga dala nila. So ngayon, ang punto natin dito, kung talagang ninakaw yan, bakit pumayag si Cory Aquino, di ba, na makapagkasunduan kay Imelda Marcos? Ninakaw pala yan eh. Bakit yun nakapagkasunduan? So, ang nangyari, walang kaso regarding dyan sa Marcos loot nung sa Hawaii. Di ba? Ayun yung punto dito eh. Oh, ngayon, ito yung pinagdidebatehan namin dati ni Kuya Inaro. Okay. So, ito yung sinasabi nila dati. Ito yung binabanggit nila. Dito sila laging paulit-ulit eh. Dito po sa kaso po ng mga Marcos eh. Itong GR number 152154. Yan. At dito mga kababayan, ito po ay civil case. So, ibig sabihin ng mga kababayan, walang conviction po pag civil case. Wala siyang conviction. Kasi mga kababayan, aminin naman natin dito, talo po talaga ang mga Marcos dito. Talo po ang Marcos sa kaso na to. So, dahil nga po sa medyo malaking kaso ito, at talo ang mga Marcos dito, binabalik-balikan nila itong desisyon na to, itong GR number 152154. Yan. Ang problema mga kababayan dito sa GR number 152154, admitted, di ba? Kinuha ng gobyerno yung pera sa Swiss account. Admitted, totoo yun. Pero ang nakalagay po sa decision, hindi naman guilty, granted, kasi nga civil case to. Ang pinag-aawayan dito, kung sino yung totoong may-ari ng Swiss account. Yan. Okay, so ang sasabihin na naman dito ni Kuya Inaro na sa siya ka na, no? Baka umakyat eh. De, sa mga dilawan na lang, sasabihin na naman ng mga dilawan dito, binanggit dito ni Leonen na ill-gotten wealth yung Swiss account. Yan, nakalagay naman talaga dito ill-gotten wealth yung Swiss account. Pero kung titingnan naman po natin yung desisyon, ang nakalagay dito granted. Di ba? Wherefore, the petition is hereby granted. Di ba? So, ibig sabihin nito, hindi na patunayan ng mga Marcos na yung Swiss account ay sa kanila. So, tanggapin natin yun. Totoo yun. Totoo na yun. Sige, totoo yun. Kasi nga, talo ang mga Marcos dito. So, ngayon, ang ginawa ng gobyerno dito, nag-file sila ng criminal case regarding sa kaso na yan. At doon nga po sa criminal case, dyan po sa Swiss account na yan, doon po makakaroon ng conviction. Kasi po, kumbaga dito sa civil case, ang pinaglalabanan dito, kung sino yung may-ari ng Swiss account. So, hindi na patunayan ng mga Marcos na sa kanila yung Swiss account. So, nag-file ng another kaso yung gobyerno po natin, yung gobyerno po natin, nag-file po ng another kaso po yung gobyerno natin sa Marcos regarding po sa Swiss account at ayan po yung criminal case. So, nakita niyo po yung pagkakaiba. Dito po sa GR number na yan, ang pinaglalabanan, sino ang may-ari ng Swiss account. At yung sa isang kaso naman doon, patutunayan nila na ninakaw yung Swiss account. Ganun lang po, sobrang PCGG pala, no? Ganun lang kasimple yon. Ulitin ko lang, no? Dito po sa kaso na to, ang pinapatunayan, sino ang may-ari ng Swiss account. So, nag-file sila ng another kaso para patunayan na ninakaw yung Swiss account. At alam nyo nangyari dito. Ayan, no? Ito nangyari. Supreme Court affirms acquittal in dollar salting cases. Ito yon. So, paano ko nasabing ito yon? So, nakalagay naman kasi dito, okay, the Supreme Court Third Division has denied the petition for review of a lower court decision acquitting former First Lady and now Ilocos Representative Imelda Marcos, diba, consolidated criminal charges involving million deposited in several Swiss bank accounts. Ito pala yun, no? So, yan mga kababayan. So, ganun lang po kasi kasimple yan. Actually, kung gusto, kasi ang sinasabi ko, gumagamit tayo ng court decision. Actually, may court decision naman dito. Hindi ko lang isama sa slide, no? Pakita ko lang. Yan.
Ito yung GR number na, no, ng money salting. Actually, kasi nung election talaga, dito talaga ako nakilala sa mga content na to. O, hindi naman nakilala, medyo nakilala lang pala. So, ayan, ito yon. Ito yung decision po na yan. Yan, edit ko na lang to. Yan, ito yon. So, ito yung GR number 185484. Ayan, no? So ito yon. Di ba? So, ganun lang kasimple yon. Pero ang pinupunta natin dito mga kababayan, di ba? Ang pinupunta natin dito mga kababayan, itong usapin po na to na about sa mga magnanakaw na yan, tapos na yan dito sa Pilipinas. Kasi kung hanggang ngayon pa rin po ay naniniwala pa rin po yung karamihan ng mga tao dyan po sa narrative po na yan, edi sana hindi na nanalo si PBBM. Ganun lang yon. Ganun lang kasimple yon. Oh. So yan, kasi mga kababayan, simple lang to. O, ngayon, meron na naman sila ngayon palusot ngayon. O, Takero, paano naman yung guilty si Imelda? Saan ba yun? Di ba nung 2018? Di ba 2018? Si Imelda guilty sa Sandigan Bayan. Di ba? Si Imelda guilty sa Sandigan Bayan. So ngayon, naapila po ito sa Supreme Court. So 2018, 2024 na ngayon, so hanggang ngayon wala pa rin desisyon. Well, kapag sinabi ng Sandigan Bayan na si Imelda ay magnanakaw talaga, so maniniwala talaga ako doon. 'Di ba? Maniniwala talaga ako doon. Oh, ayan ang punto natin dito. Kasi binabalikan kasi nila yung kaso ni Imelda na guilty. Totoo naman guilty talaga. Totoo 'yun. Yun nga lang kasi ito yung ito yung pinaka-sistema sa Supreme Court eh. Kapag inakit po kasi yung isang kaso sa Supreme Court, matagal po 'yan. Matagal talaga 'yan. At syempre, sa sobrang tagal po niyan, pag sa unang review pa lang ng Supreme Court, nakita na kaagad nila yan na walang bearing yung pag-apila, basura na kaagad yan. Para po, hindi na po mag-aksaya ng oras. E ang tanong ngayon, 2018, 2024 na ngayon, bakit wala pa? Yung kasi, ang inihingi po kasi natin dito mga kababayan, final executory conviction ng Supreme Court, yung inihingi po natin para mapatunayan natin na magnanakaw talaga yung mga Marcos. Kung meron talaga silang ganun, maniniwala talaga ako. So, ayun, wala. Wala eh. Ano lang kasimple yun. Ayan po yung hindi nila mapakita. Yung final conviction po ng mga Marcos, ayan po yung wala sila. Yung binabalikan po nila, yung GR number 124 whatever na yung 2003 na civil case. Meron ba nakulong sa civil case? Di ba? Yan, taro sa inyo, may inis yung mga dilawan dito eh. Well, ganun talaga, di ba? Kasi kung talagang yung narrative po na yan is naniniwala pa rin yung karamihan ng mga Pilipino, dapat hindi na nanalo si PBBM. So ngayon, dahil sa hindi na nga po naniniwala yung mga tao dyan, ang labas ngayon, propaganda yon. Propaganda yung nangyari sa mga Marcos. Yun lang, di ba? Yan. So yun po mga kababayan, no? So yan po sa 622 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po. At alam ko may mga viewer akong dilawan, i-dislike niyo na lang. At yan po sa sa team replays, di ba? So ano nga po masasabi niyo nga po dito na sa tingin ko talaga na-offend eh. Na-offend yung interviewer at na-offend din at natawa din yung presidente. Kaya nga siya natawa eh. Di ba? Kaya nga siya natawa kasi nakakatawa yung tanong na tatlong dekada na pinag-uusapan yan, 'di ba? Wala pa rin pong conviction, final conviction at wala pa rin pong natatapos. Puro civil case, 'di ba? Name hindi ko nakakita eh. Search niyo na lang yung pangalan ng reporter. 'Yon, so paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan, no. So maraming salamat po sa inyong lahat. Diyan po sa Team Replays. So thank you po, no. Thank you po, no.